Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ang iyong feedback ay makakatulong sa akin na mapabuti at pagandahin PA ang MGA sumusunod na kwento. Maraming salamat po. Umiikot ang kwento si Karen, 31 account manager na competitive. May relasyon sa kliyenteng siya mismo ang humahawak. Pakinggan natin ang kwento ngayong araw. Ako si Karen, 31, account manager sa isang malaking advertising agency sa Makati. Sa totoo lang, kung may magtatanong kung ano ang una kong iniisip paggising sa umaga, hindi pagkain o pahinga ang isasagot ko, kundi trabaho. Target, pitch, client retention. Doon umiikot ang buong buhay ko. Siguro dahil ilang taon na rin akong nakikipaglaban para manatiling nasa itaas. Sa opisina namin, kapag nagkamali ka ng isang malaking account, mabilis kang natatabunan ng iba. Kaya palagi kong inuuna ang trabaho bago ang lahat. Umaga iyon ng Lunes at puno ng kaba ang tiyan ko. Kick-off meeting para sa isang bagong account, isang malaking kumpanya ng tech na papasok sa Southeast Asia. Ako ang lead account manager at kasama ko ang buong team sa conference room. Nakapila ang slides sa projector, naka-ready ang MGA printout ng campaign outline. At sa unang pagkakataon, makikilala ko na rin ang primary contact ng client. Pagpasok niya sa silid, agad kong napansin ang presensya niya. Matangkad, nakaitim na suit, at may kumpiyansang ngiti na parang sanay humarap sa maraming tao. Siya si Victor, ang client na hahawakan ko. May asawa siya, narinig ko na iyon sa unang briefing ng boss ko. Pero wala sa itsura niya ang pagiging abala o pagod. Sa halip, charismatic siya, magaan ang aura, at mabilis makakuha ng atensyon ng lahat. Good morning, bati niya, malumanay ngunit matatag. Victor, I'll be working closely with your team. Tumayo ako, iniabot ang kamay. Karen, ako ang magiging primary account manager nyo. Nagtagpo ang MGA palad namin at sa ilang segundong iyon parang may kakaibang dumaloy. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang pero ramdam kong may init na humaplos sa balat ko. Agad ko iyong itinago sa likod ng profesional na ngiti. Nagsimula ang meeting. Isa-isa kong ipinaliwanag ang MGA slide, target demographics, media plan, projected ROI. Si Victor, nakikinig ng mabuti, paminsan-minsan ay naglalabas ng tanong na matalim pero makatarungan. Sa bawat sagot ko, tumango siya, minsan ay ngumiti, at ramdam kong nagkakaroon kami ng ritmo. Impressive, sabi niya matapos ang presentation. I like how you broke down the numbers. Salamat, sagot ko pilit pinapanatili ang profesional na tono. Malaking tulong kung ma-approve natin agad ang timeline para makapagsimula. Let's talk more over coffee later, wika niya. I'd like to understand your perspective beyond the slides. Hindi na ako nagulat. Madalas namang ginagawa ng MGA client iyon. Ngunit iba ang paraan ng pagkakasabi niya, hindi lang simpleng business casual. May halong personal na interes na hindi ko alam kung dapat ko bang pansinin o baliwalain. Asterisk, 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 hapon na. At umuulan ng mahina sa labas. Nagkita kami sa cafe sa ground floor ng building. Nakaalis na ang ibang kasama niya, kaya kami lang dalawa ang naiwan. Sa pagitan ng amoy ng kape at ingay ng ulan, nagsimula ang mas malalim naming pag-uusap. So, Karen, bungad niya, hawak ang tasa ng cappuccino. You've been in this industry for how long? Mahigit 8 taon, sagot ko. Mula graduate, diretsong account management na. Wala akong ibang mundong ginagalawan. Tumango siya. Kaya pala confident ka kanina. You own the room. Napangiti ako kahit ayokong ipahalata. Parte ng trabaho. Kailangan siguradong alam ko ang sinasabi ko. Kasi kapag nagkamali ako, buong team ang tatamaan. Gusto ko yung disiplina mo, wika niya. Rare iyon ngayon. Most people just wing it.
Natahimik kami saglit, pinapakinggan ang patak ng ulan sa bintana. Ramdam kong hindi lang tungkol sa trabaho ang dahilan ng pagpupursige niyang makausap ako ng mag-isa. May titig siyang matagal, mas matagal kaysa normal. At sa loob ko, may kumikiliti. Nagpaalam kami matapos ang 1 oras. Bumalik ako sa opisina, basa ang sapatos sa ulan pero mainit ang dibdib. Kinagabihan, habang inaayos ko ang final deck para ipadala sa kanya, pumasok ang isang email. Subject line, About today. Binuksan ko agad. Karen, I shouldn't say this, but I can't stop thinking about you after our talk. I know this is wrong, but I feel something. As Victor. Nanlaki ang MGA mata ko. Napahawak ako sa bibig ko, para bang baka may makarinig. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong natitigatig ang mundo ko. Ang prinsipyong trabaho muna, bago lahat, biglang nagkaroon ng puwang. At hindi ko alam kung kaya ko PA itong isara. Hindi ako agad nakasagot sa email ni Victor. Nakatingin lang ako sa monitor habang paulit-ulit na bumabasa ng huling linya. Underscore, I shouldn't say this, but I can't stop thinking about you. Nakalutang ako sa pagitan ng trabaho at ng kung anumang lumabas mula sa pagitan ng MGA salita niya. Sa huli, isinara ko ang laptop at umuwi ng mas maaga kaysa karaniwan. Kunwari, may kailangang balikan sa bahay. Ang totoo, kailangan ko lang ng tahimik. Sa biyahe pa uwi, nabuksan ko ang draft sa phone. Ilang beses kong pinalitan ang tugon. Minsan, diretsong malamig. Let's keep it professional. Minsan naman malabo. Underscore. Thanks for today. Looking forward to the next steps. Sa wakas, nagpa siya ako sa pinaka-safe. Underscore, salamat sa oras mo kanina. I'll send a revised deck with your notes by morning. Walang sobra, walang kulang, walang puwang para sa interpretasyon. Pagdating sa studio type kong apartment, nagpatay ako ng ilaw at binuksan ang lamparang maliit sa tabi ng kama. Umupo ako sa sahig, nilapag ang laptop sa coffee table at sinimulang ayusin ang deck. Binago ko ang headline, hinigpitan ang KPI, nirecalibrate ang spend sa social at search. Gusto kong maging malinaw sa sarili ko. Trabaho ito, hindi lihim, hindi larong palihim, hindi damdaming pinapaubaya sa ulan at kape. Mag-a numero, MGA timeline, MGA deliverable, iyon lang. Hating gabi na nang maisara ko ang deck. Inattach ko sa email, nagtype ng maikli. Underscore attached is the revised deck addressing your points on targeting and ROI. Let me know if you need a walkthrough tomorrow. Pinindot ko ang send sa kahumiga, walang tugon. Mas mabuti siguro, nagising ako bago PA tumunog ang alarm. Madilim PA ang langit, ngunit may MG busina na sa labas. Nagkape ako ng instant, nag-shower at pumasok ng mas maaga. Pagdating ko sa opisina, may ilaw na ang conference room. Naroon si Eric mula Creative. Inaayos ang mood board, si Mina mula Data, chine-check ang dashboard, at si Pia, ang associate ko, nagpiprint ng updated na handouts. Maaga tayo, sabi ni Eric, nakangising pagod. May balitang susugod si client bago PA ang lunch. Okay lang, sagot ko, pinilit ngumiti. Mas maaga, mas mabuti. Bukas ang blinds at dahan-dahang gumuguhit ang araw sa Meralco Avenue. Inayos ko ang lamesa, tinawag ang team para sa huling run-through. Simple lang ang mensahe. Tiyakin nating kita ni Victor ang disiplina natin, hindi lang ang ideya. Sinimulan ko ang paglalakad sa slides. Mabilis ngunit malinaw, parang rehearsal ng entablado, nakabisado ko ang blocking. Tumunog ang phone ko habang nasa gitna ako ng paglalahad. Email mula kay Victor. Underscore looks tighter. Can we review with my associate at 11? I'll swing by early. Tinapik ko ang mesa. Guys, we start at 11. Darating si Victor with an associate. Sumilip si Miss Liza sa pinto
ang boss naming head of accounts. Nakapalda siyang kulay abuhin, puting blouse, at ngiting hindi mo mabasa. Narinig ko ang balita. Ako na ang sasama sa inyo mamaya, sabi niya. Big account to, huwag matataranta. Copy. Sagot ko, diretsong tono. Pagsapit ng 11:00, dumating si Victor kasama ang isang lalaking kasing edad niya, si Lucas, na pag-alaman kong business development sa panig nila. May bit-bit silang folder at sarili nilang maliit na projector na agad kong tinulungan ikabit kahit may nakaredy na sa kwarto. We're good with yours, sabi ko, but we can switch if needed. Ngumiti si Victor. I trust yours. Mabilis ang takbo ng review. Naging mas masinop ang talakayan. Tanong sa tanong, sagot sa sagot. Tinutukan niya ang cohort split. Itinuro ko ang dahilan kung bakit luluwagan namin ang edad sa Q2 at bakit iiipit sa urban centers muna bago magprobinsya. Napansin kong mas matalim ang mata niya ngayon, hindi tulad kahapon sa kafe. Parang sinasadya niyang alalahanin na nasa silid kami ng trabaho. Magandang senyales iyon. Mas madali kong nakalimutan ang email kagabi. Nang matapos ang session, nagsalita si Miss Liza. Maganda, sabi niya kalmado. We'll wrap up the budget approvals on our end. Salamat, Karen, sabi ni Victor. Kinamayan ako ulit. And your team, crisp. Sa ilang segundo lang ng pagkakahawak ng kamay, saglit na bumalik ang alon na tinakasan ko kagabi. Tinulak ko iyon pababa. We'll send the post-meeting notes by 3, sagot ko. Paglabas nila, tumingin si Miss Liza sa akin. Kalmado PA rin ang mukha, pero may malaking tahimik sa pagitan ng MGA salita niya. Good work, simula niya. Pero Karen, bound ang interaction sa loob ng team. Huwag mag one-on-one na walang ibang kasama. Policy natin yan, especially sa high-risk accounts. Understood, sagot ko, hindi umiwas ng tingin. Hindi ako nag-aakusa, dagdag niya, mas banayad ang tinig. Nakikita ko lang ang bilis ng report. Professional na professional ka, hawakan mo yan. Tumango ako, nagpasalamat at mabilis na bumalik sa mesa para ayusin ang minutes. Inuna ko ang fax. Wala nang iba. Bandang 2:00, matapos ko isend ang meeting notes, nakatanggap ako ng text mula kay Victor. _appreciate the clarity. Coffee? Tinitigan ko ang screen, ilang segundo, saka mabilis na nag-type. _got back-to-back until EOD. Maybe we can run changes via email. Matagal bago dumating ang tugon, _understood. There's a numbers mismatch in the partner file. Might need to sync tonight for regional submission. Tumingala ako sa kisame, _tonight_. Sa dulo ng araw kapag kakaunti na lang ang tao, mas maluwag ang oras, mas madali ang paglabas-pasok sa MGA linya ng profesional at personal. Sinubukan kong tawagan si Mina. May mismatch daw sa partner file, sabi ko. Kaswal ang tono. Kaya ba nating iresolba bago mag 8:00? Kaya, sagot niya. Pero kailangan ko ng updated feed kay Lucas. Loop mo sila sa thread, sabi ko. Huwag DM. Keep everyone copied. Sumapit ang dapit hapon. Kumirot ang sikmura ko sa gutom at kaba. Bumili si Pia ng pizza. Si Eric nagpagrab ng kape. Pumila ang MGA revisions sa Trello. Headline cleanup, legal line edits, table na kailangang baguhin ang alignment. Dumating ang MGA attachment ni Lucas at si Victor sumagot sa thread. Diretsyong naglagay ng comment sa doc. Maayos. Walang palihim. Ganito dapat. Bandang 7:00, naglabasan ang MGA tao sa floor namin. Sa pantry, tahimik na ang coffee machine. Sa MGA cubicle, puro standby light na lang ang nagliliwanag. Naiwan kaming 4 sa room. Ako, Mina, Eric at si Pia. Pumasok ang bagong file. Nang buksan namin, lumabas ang mismatch sa conversion ng currency. Saglit lang naming inayos,
Saka nag-poop ang isang message app sa screen ko. Hindi corporate, personal. Galing kay Victor. Underscore, quick call to confirm the final roll-up. 2 minutes. Huminga ako ng malalim, tumingin kina Mina at Pia. I'll step out for 2 minutes. On the phone, sabi ko itinaas ang telepono ko na parang permit. Tumango sila, abala PA sa paglalagay ng MGA tag. Lumabas ako sa hallway at tumayo sa harap ng salaming bintana. Tumawag ako. Hello, sabi ko flat ang boses. Karen, sagot niya, halos pabulong. Just wanted to say your team is pulling a miracle here. I won't keep you, pero gusto kong ikaw mismo ang makarinig ng thank you. We'll make the regional cut. Good, sagot ko. Iyon ang target. After we send, I'll be at the hotel lobby bar across. Dugtong niya, parang hindi sinasadyang napalapit sa pader ng kung ano. In case you need a breather. Hindi na siguro. Sagot ko agad. Mahahaba PA ang gabi sa amin. Copy, sabi niya. Ingat. Bumalik ako sa war room. Tinapos namin ang roll-up, binalanse ang spend, sinigurado ang legal lines. Nag-send kami ng final deck bandang 9:30. Umupo ako, pinakawalan ang balikat kong matigas. Good job, sabi ko sa team. Uwi na kayo. Ako na ang magbabantay ng reply. Ay, praise be, sabi ni Eric tumatawa. Maghihintay PA ba yan ng comments? Siguro minimal, sagot ko. Pero magiiwan ako ng window. Go home. Good work, team. Nagligpit sila. Si Pia kumaway, text mo ako pag may emergency. Naiwan ako sa conference room nakatanaw sa labas. Ang kalsada sa ibaba ay pira-pirasong ilaw. Mula sa phone, dumating ang isang underscore scene underscore sa email. Walang comment. Underscore approved, sending to regional. Kaluwagan. Sa wakas nakahinga ako. Naisip kong umuwi agad, pero parang may kung anong humila sa akin na manatili PA ng ilang minuto. Lumabas ako at tumingin sa pantry. Walang tao. Binuksan ko ang ilaw, nagbuhos ng tubig sa kettle, nagtimpla ng tsaa. Nang lagyan ko ng asukal, napatingin ako sa hawak kong kutsarita na tila salamin ng mukha kong pagod. Sinabi ko sa sarili ko, uuwi ako pagkatapos nito. Walang detour, walang breather. Pagpatay ko ng ilaw, sakto ring bumukas ang pinto ng elevator. Doon, tumambad si Miss Liza, may dalang tote bag at jacket. Nakauwi na ang team? Tanong niya. Oo, sagot ko. Send na ang final, wala nang comment si Victor. Umusal ang ngiti sa labi niya pero mabilis ding naglaho. Good. Karen, huminto siya sandali, sinipat ang mukha ko. Alam kong kaya mo ang MGA malalaking account. Ikaw ang pinadala ko rito dahil sa tibay mo. Kaya ko rin sinasabi ito ngayon, bantayan mo ang sarili mo. Hindi lahat ng connection ay kailangan mong yakapin. Maintindihan ko po, sagot ko. Nasa trabaho lang po ako. Hindi kita sinisita, sabi niya. Reminder lang. Kumuway siya, uwi ka na. Pagkaalis niya, nanatili akong nakatayo. Parang hindi sapat ang ilaw sa hallway para pawiin ang aninong nabuo ng MGA sa litanya. Naglakad ako papunta sa elevator, pinindot ang down. Habang bumababa, sumilip ako sa phone ko. Isang mensahe mula kay Victor. Underscore approved. Thanks for carrying us. Isinara ko ang screen, isinuksok sa bulsa, tapos na ang gabi. Sa lobby malamig ang hangin. May 2 guard na nag-uusap at sa tabi ng pinto, nakabukas ang glass door papunta sa sidewalk. Sa kanto, tanaw ko ang hotel bar. May ilaw, may iilang tao, may piano na tumutugtog ng halos di marinig na jazz. Tumagal ang tingin ko roon ng higit sa dapat. Wag na. Bulong ko sa sarili. Pumara ako ng taksi. Sa bintana ng taksi, tuldok ang MGA ilaw. Pinikit ko ang MGA mata, pilit na inuuna ang pagod kaysa kung ano pang nararamdaman. Pagbaba ko sa bahay, tinanggal ko ang heels, itinapon ang blazer sa upuan, at nahiga ng hindi nagbibihis. Tumawag ang antok,
pero mas malakas ang ingay ng isip. Bumaling ako sa gilid, kinuha ang phone. Walang bagong email mula sa opisina. Isang chat lang mula kay Victor, pumasok habang nasa biyahe ako. I'm at the lobby bar. I won't ask again. Just in case you need to talk about nothing and everything. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung kayang sagutin. Tumalikod ako, sinubukan ulit matulog. Sa wakas, nilamon ako ng pagod. Kinabukasan, maaga akong pumasok. Sinadya kong mas maaga, PA sa normal, para ako ang unang manggugulang ng araw. Kinuha ko ang mug sa pantry, nagkape at dinala sa mesa. Sa inbox, may ilang thank you thread galing sa team. May sent to regional mula sa client side at may calendar invite ni Miss Liza. _9, 30 a.m., quick sync, Karen. Walang detalye. Eksaktong alas 9:30, kumatok ako sa pinto ng kanyang maliit na opisina. Pasok? Sabi niya. Pumasok ako, umupo. Diretsong tumingin siya. Magaling ang execution kagabi, pero kailangan nating pag-usapan ng iba. Nagpihit ang tiyan ko. Hindi ako nagsalita. May mahigpit tayong policy sa conflict of interest, simula niya. At sa MGA huling linggo, masyadong mabilis ang proximity mo sa kliyente. Professional ka, oo. Pero may MGA bagay na hindi natin kontrolado kapag nagiging personal ang komunikasyon. Malamang dahil sa bilis ng revisions kagabi, sagot ko. Kailangan naming... Hindi ito tungkol sa numerong ni-revise. Putol niya, mahinahon pero matigas. Ito ay tungkol sa proteksyon mo, sa team at sa kumpanya. I'm making a decision effective today. Napakatagal ng 1 segundo bago siya muling nagsalita. Ay re-reassign natin ang account. Si Pia ang hahawak muna with Eric and Mina. Magha-handover ka hanggang end of day. Hindi ka muna pwedeng mag-one-on-one kay Victor or any of his team. Lahat ng updates dadaan sa bagong thread. Parang may sumipol sa loob ng tenga ko. Nakomit na natin ang strategy, sabi ko. Halos di makatingin. Nasa gitna tayo ng quarter. Alam ko, sagot niya. Pero mas gusto kong tapusin natin ito ng tama kaysa tapusin na may mababasag. Hindi kita pinaparusahan. Inaagapan kita. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Tumangulang ako. Understood. Magpahinga ka muna, sabi niya. Mas malambot na. Hindi kailangang magpaliwanag kanino man. Ako ang makikipag-usap sa client management. Lumabas ako sa opisina niya na parang ako ang huling tao sa gusali. Nakatingin sa akin si Pia mula sa dulo, may halong kaba at hiya. Lumapit siya, mahina ang boses. Ate, sorry. Sabi ni ma'am, ako muna raw. Tutulungan mo po ako sa handover? Siyempre, sagot ko. Walang problema. Inabot ko ang listahan ng files, tinuro ang MGA folder, MGA password na daan muna sa IT para i-transfer. Nagbukas ako ng bagong email, _subject, handover notes _. Tinitigan ko ang blangkong katawan ng email, saka isa-isang isinulat ang dapat. Bandang tanghali, nag-text si Eric, _you okay. Saglit lang akong sumagot, _working on handover. Nag-type PA siya ng _ kung gusto mong lumabas mamaya. Pero hindi ko na nabasa ang dulo. May pumasok na bagong email sa inbox, galing kay Victor. Liza spoke to me, heard about the reassignment. This is unfortunate. You built this from the ground. Can we talk? Off the record. Tonight, Hotel Lobby Bar, no pressure, just air. Napahawak ako sa mesa. Dinali ako ng isang bangin na hindi ko alam kung babagsakan ko o babaybayin PA. Nasa gitna na ako ng handover, nasa tabo na ng screen ang MGA file na pinaghirapan ko. Sa kabilang banda, naroon ang hininga kong mabigat at ang imbitasyon na hindi ko alam kung pang-resolba o panibagong sigalot. Tumunog ang internal chat, si Miss Liza. Karen, thanks for understanding. If you need to log off early, do it. Tomorrow I'll place you on another pitch.
Nag-type ako ng underscore, thank you underscore. Sinara ko ang chat, tumingin ako sa labas ng bintana. Malinaw ang langit, mahamog ang kalyeng abala. Sa salamin ng bintana, nakita ko ang sarili kong mukha, parang nanigas sa pagitan ng dalawang pader, integridad at pagnanasa, trabaho at tao, liwanag at anino. Nigalaw ko ang cursor at tinapos ang handover. Naglagay ako ng bullet sa utak, hindi sa email, underscore. Magtatapos ka ngayong araw na ito na malinis. Huwag kang magpapadala sa madali. Inilagay ko ang lahat ng attachment, sinend kay Pia at sa team. Naglagay ng timeline. Underscore, handover complete. Natapos ang araw na parang may kinayod sa loob ng dibdib ko. Binalot ko ang laptop, nag-log out at tumayo. Sa pantry, nagbuhos ako ng malamig na tubig, hindi kape. Ayaw ko munang maalala ang MGA simula. Pagbukas ko ng pinto sa lobby, maingay ang hapon. MG taong paalis, MG taong padating, MG taong hindi ko kilala at hindi rin ako papansinin. Tumigil ako sa gilid, kinuha ang phone, tiningnan ang mensahe ni Victor. Underscore tonight. Off the record. Nagsimulang mag-type ang daliri ko, tumigil, nagbura, nag-type ulit. Underscore, I shouldn't. I'm off the account. May tatlong tuldok na gumalaw sa dulo ng chat. Underscore, I know. That's why it's off the record. Saglit na nakalutang ang MGA salita sa kamay kasunod. Underscore, I won't ask again after this. One conversation, then whatever you decide, I'll respect it. Hinatak ko ang hangin hanggang sumakit ang baga ko. Tumayo akong tuwid. Sa tawid ng kalsada, tanaw ko ang pamilyar na pasukan ng hotel bar, ang MGA pihit ng ilaw, ang salaming nagpapadami ng MGA taong dumaraan. Ang huling araw ko sa account ay nagwakas na. Ang gabi, kakapasok lang. Nag-type ako ng sagot, dahan-dahan, parang bawat letra ay tinatansya ko kung kaano kabigat dadagdag sa timbangan. Pinindot ko ang send, isinuksok ang telepono sa bulsa, at naglakad palabas ng gusali na pakiramdam ko'y mas makitid kaysa kanina. At sa pagitan ng amortisasyon ng MG ilaw sa kalsada at ng ingay ng MG busina, narinig kong malinaw ang tibok ng puso ko. Mabilis, matulis at walang katiyakan kung saan tutungo kapag sumapit ang gabi. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Pagkatapos kong lumabas ng opisina, dumiretso ako sa tawiran, dala ang mabigat na desisyon na parang buhol na pilit kong tinatali pero lalo lang kumakalas. Malamlam ang MGA poste at sa kabila ng kalsada ay nandoon ang hotel bar na tinutukoy ni Victor. Ilang hakbang lang ang layo, pero sa isip ko'y parang isang dagat ang kailangan kong tawirin. Pagpasok ko sa lobby ng hotel, sinalubong ako ng malamig na hangin mula sa aircon at banayad na tunog ng piano. Ang sahig ay makintab at ang chandelier ay kumikislap na parang bituin na lumubog sa loob ng gusali. Mabilis kong nakita si Victor. Nakaupo sa bar, nakarelax ang posisyon pero bakas ang pagod sa mukha. Naka-roll up ang manggas ng kanyang long sleeve at nakalagay sa harap niya ang kalahating baso ng whiskey. Akala ko hindi ka darating, sabi niya, nakangiti pero may bakas ng pag-aalala. Hindi rin ako sigurado, sagot ko, umupo sa tabi niya. Pero heto ako, umorder ako ng soda water, hindi ko kayang uminom ng alak ngayong gabi. Malinaw sa akin na kailangan kong manatiling gising sa bawat detalye. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa account, wika niya. Hindi madali ang MGA revisions at alam kong unfair na bigla kang ni-reassign. Parte ng trabaho, sagot ko. Pinipilit ang boses kong manatiling propesyonal. Sanay na ako sa ganon. Nagtagal ang katahimikan. Ang ilaw ng bar ay banayad, may anino sa gilid ng mukha niya. Sa bawat segundo, ramdam kong dumarami ang MGA hindi nasasabi. Karen. Bulong niya, mas bababa ang tono. Hindi ko dapat sabihin,
Pero simula PA lang, iba na ang naramdaman ko sa'yo. Hindi lang ito tungkol sa trabaho. Parang tumigil ang oras. Naroon kami sa gitna ng bar, sa paligid may MGA estranghero na nag-uusap, tumatawa, ngunit para bang kami lang ang nasa isang mundong nakapako sa pagitan ng tama at mali. Victor, sagot ko, mahina pero mariin, may asawa ka at alam mong bawal. Alam ko, mabilis niyang tugon. Pero minsan, kahit anong pigil, hindi mo kayang supilin. I tried. Pero tuwing kasama kita, lalo na kahapon sa cafe, parang gusto kong ipagsigawan na hindi lang business ang nakikita ko. Napatitig ako sa kanya. Hindi ako makasagot. Sa halip, uminom ako ng tubig at hinayaan ang katahimikan na magpatuloy. Asterisk, 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 lumipas ang ilang linggo mula sa gabing iyon. Inilipat ako ni Miss Liza sa ibang account, isang pharmaceutical client na kasing demanding din. Sinubsob ko ang sarili ko sa trabaho pero hindi nawala ang komunikasyon namin ni Victor. Kung dati i-email thread na may kopya ang buong team, ngayon ay naging personal na ang MGA mensahe. Kamusta araw mo? Pagod pero nakayanan. Ikaw? Ang daming meeting. Miss kong makausap ka ng ganito. Nagpalitan kami ng ganoong simpleng salita sa hapon, sa gabi, minsan kahit madaling araw. Laging may disclaimer sa isip ko. Underscore hanggang dito lang, huwag kang lalampas. Underscore. Pero sa bawat sagot ko, lalo kong nararamdaman ang paglapit namin sa isang linya na hindi na namin mababawi kapag tinawid. Isang Martes ng gabi, matapos ang isang business dinner, na inimbita siya ng agency. Kahit wala na ako sa account, nag-text siya. Dumaan ka dito kahit saglit lang. Nasa labas ako ng opisina nyo, parking lot. Tumingin ako sa relo, 9:00 na. Halos wala ng tao sa floor. Lumabas ako at doon ko siya nakita. Nakasandal sa itim na SUV. May dalang maliit na paper bag. Para sa'yo, sabi niya, iniabot ang bag. Isang kahon ng artisan chocolates. Reward kahit hindi na ikaw ang hawak sa account. Bakit mo to ginagawa? Tanong ko, pero kinuha ko rin. Dahil gusto kong makita ka, sagot niya. Dear, etsong nakatingin sa akin. At bago ko PA napigilan, lumapit siya at marahang hinawakan ng kamay ko. Isang segundo lang iyon, pero sapat para kumabog ang dibdib ko. Victor, bulong ko. Alam kong mali, sabi niya. Binitiwan din agad ang kamay ko. Pero hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Hindi ko na siya sinagot. Tumalikod ako, naglakad pabalik sa loob. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong nabitawan ko na ang unang piraso ng depensa ko. Asterisk, asterisk, asterisk. Ilang araw ang lumipas at dumating ang isang eksena na hindi ko inasahan. Nasa lobby ako ng building, bit-bit ang laptop bag. Pauwi na nang biglang may sumalubong sa akin na pamilyar na mukha. Si Victor, kasama ang isang junior associate mula sa kumpanya ko, si Tina. Karen, bati ni Victor nakangiti. Small world, may quick sync lang kami ni Tina about next month's rollout. Ngumiti ako, pilit na normal. Ah, ganun ba? Good to see you. Ngunit napansin kong matalim ang tingin ni Tina. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero parang binabasa niya ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Kinabukasan, pagpasok ko sa mesa, may natagpuan akong puting sobre na walang pangalan. Binuksan ko iyon at muntik ko nang mabitawan ang laman. Isang litrato. Ako at si Victor magkasabay na naglalakad palabas ng cafe. Malapit ang MGA katawan, nakangiti. Malabo pero malinaw kung sino kami. At sa likod ng litrato, may nakasulat. Underscore, management deserves to know. Nanlamig ako. Napaupo ako sa silya. Nanginginig ang kamay. Walang nakakita kung paano ako halos malaglag sa kinatatayuan ko. Tumingin ako sa paligid. Normal ang lahat, walang ibang nakakaalam.
Ngunit alam kong may isa at hawak niya ang lihim naming dalawa. At doon ko unang naisip, hindi na lang ito tungkol sa akin at kay Victor. May ibang nakakita at handa siyang ibunyag. Sa gabing iyon, habang pauwi ako, tumawag si Victor. "We need to talk," sabi niya. "Hindi ko kayang payagang masira ka dahil dito." Ngunit bago ko PA siya masagot, naputol ang linya. At sa rearview mirror ng taxi, nakita ko ang ilaw ng isang motor na tila ba sumusunod sa akin hanggang makarating ako sa kanto ng apartment ko. Doon ko naramdaman, nagsisimula ng sumikip ang bilog na kinabibilangan namin. Ang MGA lihim naming tinatago sa likod ng MGA presentation ay nagsisimula ng magkaroon ng sariling buhay at handa itong sumabog anumang oras. Kinabukasan, hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang trabaho. Pagpasok ko PA lang sa opisina, ramdam ko na agad ang malamig na tingin ng ilang kasamahan. Maaaring imahinasyon ko lang, pero parang mas matagal silang nakatitig, mas mabigat ang katahimikan sa paligid. Ang sobre na natanggap ko kahapon, ang litrato naming ni Victor. Tila ba nakadikit PA rin sa balat ko, parang asidong hindi maalis ng kahit ilang pagligo. Pagupo ko sa mesa, sinubukan kong buksan ang laptop at sumubsob sa emails. Pero ilang minuto lang, dumating si Mina mula sa data team. "Karen, pinapatawag ka ni HR. Ngayon na raw." Parang nabingi ako. "Bakit daw?" "Hindi nila sinabi," sagot niya sabay iwas ng tingin. Pinilit kong manatiling kalmado habang naglalakad papunta sa conference room ng HR. Pagpasok ko, naroon si Miss Reyes, ang HR manager, kasama si Miss Lisa, ang boss ko. Pareho silang seryoso ang mukha. "Karen, umupo ka muna," sabi ni Miss Reyes. "May natanggap kaming anonymous submission. Isang litrato at ayon sa nagpadala, may conflict of interest daw pagdating sa client relationship." Halos mahulog ang kaluluwa ko nang makita kong inilabas nila ang eksaktong litrato na natanggap ko sa sobre. Ako at si Victor magkasabay, magkalapit. Tila ba mas intimate kaysa profesional. "Hindi ito maganda," sabi ni Miss Liza, malamig ang tono. "Alam mo ang policy ng kumpanya, walang personal na relasyon sa client. Kahit insinuation lang, delikado." Huminga ako ng malalim, pinilit panatilihin ang boses ko. Walang nangyayaring hindi profesional. Nagkataon lang na sabay kaming lumabas ng kafe matapos ang meeting. Wala namang masama roon. Nagkatinginan si Miss Reyes at si Miss Liza. "We're giving you the chance to explain," dagdag ni Miss Reyes. "Pero malinaw sa amin na kailangan nating maging maingat. Hindi ito tungkol lang sa'yo, kundi pati sa reputasyon ng kumpanya." Tumango ako kahit alam kong hindi sila kumbinsido. Sa puntong iyon, mas lalong lumalim ang butas na kinakabagsakan ko. Asterisk. 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 Kinagabihan, nagkita kami ni Victor sa isa ng maliit na restaurant malapit sa Greenbelt. Tahimik ang lugar, may ilaw ng kandila sa bawat mesa. "I know about the photo," agad kong bungad. "Nakapasok na sa HR. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala, pero malinaw na may nagmamasid." Nakapikit siya sandali, halatang pigil ang inis. "This is my fault. Kung hindi kita inimbita noong gabing iyon, hindi ka sana nadamay." "Hindi lang ito simpleng litratong pinadala," sagot ko. "May tao sa loob ng kumpanya ko na handang ibunyag tayo. Kung magpapatuloy ito, hindi lang trabaho ko ang mawawala, pati pangalan ko, pati pagkatao ko." Hinawakan niya ang kamay ko sa ilalim ng mesa, mahigpit, desperado. "Karen, hindi kita pababayaan. Kung kailangan kong ilaban, gagawin ko. Kung kailangan kong dagdagan ang retainer para manatili ka sa account, gagawin ko." "Hindi pwede." Sagot ko agad, binawi ang kamay ko. "Mas lalo lang akong mapapahamak. Hindi na ako hawak sa account mo
Tandaan mo, lahat ng gagawin mo para tulungan ako ay magiging ebidensya na totoo ang sinasabi nila. Tahimik siya sandali bago siya nagbaba ng boses. May asawa ako, oo, pero wala na akong gana sa buhay namin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, pero tuwing kasama kita, doon lang ako nakakahinga. Nang marinig ko iyon, para akong pinunit sa gitna. Gusto kong maramdaman ang halaga ng MGA sa litanya, pero mas malakas ang takot. Asterisk, 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 lumipas ang ilang araw. Sa opisina, pinilit kong itutok ang sarili ko sa bagong accounts na hawak ko. Pero tuwing may tawag o mensahe si Victor, nadadala akong muli sa pagitan ng takot at pagnanasa. Lalo na nang minsang sabihin niyang gusto niya akong makasama sa isang art gallery opening, hindi bilang client, kundi bilang sarili ko. Hindi ito tama, sabi ko sa phone. Wala namang makakaalam, sagot niya. Crowded, hindi nila iisipin. At kagaya ng dati, bumigay ako. Nagpunta kami sa gallery, naglakad sa gitna ng MGA painting, at sa isang sulok, habang nag-uusap kami tungkol sa abstract art na hindi ko naman maintindihan, bigla niyang hinawakan ang pulso ko. Saglit lang yon, pero muling bumalik ang init na pinipilit kong takasan. Kinabukasan, pagdating ko sa opisina, muling may sobre sa mesa ko. Mas mabigat, mas matalim. Litrato na naman. Ako at si Victor nasa harap ng gallery, nakatawa at malinaw ang kamay ko sa pulso niya. At sa likod ng litrato, nakasulat, underscore. How many more chances before management decides? Parang nagdilim ang paligid. Hawak ko ang papel, nanginginig, at ang tanging naiisip ko, hindi na ito basta't tsismis. May tao na talagang nagmamanman, sumusunod sa bawat galaw namin. Nang araw na iyon, pinatawag ulit ako ng HR. At sa oras na iyon, mas seryoso na ang tono nila. Karen, 2 larawan na ang natatanggap namin. This is already a pattern. We need to escalate this to management. And depending on the review, you could lose not just the account, but your job. Sa pag-uwi ko, hindi ko na napigilan ang luha ko sa loob ng taxi. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali o kung kanino ako nagkamali. Pero alam kong mabilis nang sumasara ang pinto ng mundong matagal kong binuo para sa sarili ko. At sa kabilang linya ng telepono, tumawag si Victor. Karen, bulong niya, I need to see you tonight. May sasabihin ako. At doon ko naramdaman na ang susunod naming pagkikita ay hindi na basta pagtatago, kundi simula ng pagbagsak. Hindi ko na alam kung anong mas mabigat, ang pangamba sa susunod na galaw ng HR o ang kaba sa tawag ni Victor na nagsabing may mahalaga siyang sasabihin. Pagdating ko sa kondo, hindi na ako nagbukas ng ilaw. Nakatitig lang ako sa dilim, hawak ang cellphone, hinihintay kung uulitin ba niya ang tawag. Ilang minuto, wala. Nang mag-vibrate ulit ang telepono, nagpasya akong sagutin. Karen, boses niya sa kabilang linya, paos at mababa. May biyahe akong nakatakda. Cebu, 2 days. Business trip with partners. Gusto kitang isama, hindi bilang account manager, bilang ikaw. Parang natigil ang oras. Victor, hindi ako pwede, lalo na ngayon, delikado. Alam ko, sagot niya. Pero mas delikado kung patuloy tayong nakikita rito sa Makati, sa paligid na may MG Amata. Sa Cebu, walang makakakilala. Please, kahit isang gabi lang, kailangan kitang makausap ng walang hadlang. Hindi ko agad nasagot. Ang utak ko, sumisigaw ng underscore, huwag underscore. Pero ang puso, kumakatok sa pintuan ng aking katinuan. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinabukasan, dumating ang memo mula kay Miss Liza. Karen, kailangan mong sumama sa field immersion sa Cebu. 3 araw. Kailangan ng bagong account ng representation. Napangiti ako, mapait. Hindi ko alam kung kapalaran ba ito or bitag. Pero malinaw, sasama ako, asterisk, asterisk, asterisk,
Lumipad kami patungong Cebu kinabukasan ng umaga. Kasama ko ang 2 junior staff, sina Pia at Raymond, para sa research. Paglapag sa Mactan, dumiretso kami sa hotel kung saan nakabook ang lahat ng delegations. Hindi nagtagal, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Victor. Same hotel, room 815, mamayang gabi. Pinilit kong itutok ang sarili ko sa trabaho buong araw. Nilibot namin ang market, kinausap ang ilang lokal na partners, kumuha ng litrato ng MGA billboard spots. Mainit ang araw, maalinsangan at sa bawat lakad ramdam ko ang bigat ng pawis at pagod. Pero mas mabigat, PA rin ang iniisip kong gabi. Pagsapit ng dapit hapon, bumalik kami sa hotel. Nagsabi ako sa MGA junior staff na magpahinga na lang sila, ako na ang bahala sa notes consolidation. Pagpasok ko sa kwarto ko, agad kong naramdaman ang kabog ng dibdib ko. 8:00, dumating ang mensahe. I'm here! Kumatok ako sa pinto ng room 815. Bumukas iyon at sumalubong si Victor. Nakasuot ng simpleng puting shirt at maong. Ngunit parang mas totoo siya kaysa sa lahat ng pagkakakilala ko sa kanya. Karen, sabi niya malumanay, sabay akay sa akin papasok. Tahimik ang silid. Sa labas, tanawang ilaw ng Cebu Harbor. Sa loob, tanging ingay ng aircon ang naririnig. Umupo kami sa sofa. Sinabi ko na sa'yo, bungad niya, may asawa ako at hindi ko itinatanggi iyon. Pero matagal nang wala. Puro papel na lang, puro obligasyon, at ngayon, ikaw ang nagbigay ng dahilan para maramdaman ko ulit na buhay ako. Napapikit ako. Victor, hindi mo pwedeng sabihin yan. Hindi ako dapat ang maging dahilan. Pero ikaw nga, sagot niya, lumapit PA. At ayokong itago. Gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, pipiliin kitang makita. At sa sandaling iyon, bumigay ang lahat ng depensa ko. Naglapit ang mukha namin at nagtagpo ang labi naming matagal nang pinipigilan. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinabukasan, parang walang nangyari. Dumalo kami sa meeting kasama ang lokal na partners at naging normal ang lahat. Pero sa loob ko, alam kong lumampas na kami sa linya. At iyon ang simula ng mas malaking panganib. Pagbalik sa Maynila, sinalubong ako ng isang email mula sa HR. Formal warning. Due to recent anonymous reports and photographic evidence, we require your cooperation for a mobile audit. Please surrender your company-issued phone for review. Para akong binagsakan ng langit. Mobile audit. Ibig sabihin, mabubuksan nila lahat. Mga tawag, mensahe, chat history. Lahat ng palitan namin ni Victor na akala ko'y ligtas. Agad akong tumawag kay Victor. Victor, hahanapin nila ang lahat. Wala na tayong ligtas. Relax. Sagot niya, pero halatang kabado. Gagawa ako ng paraan. Pero Karen, kailangan mong magpasya. Kung ipagpapatuloy natin ito, hindi lang trabaho mo ang nakataya. Pati pangalan ko, pati kumpanya ko, are you willing? Tahimik ako. Tinitigan ko ang phone na hawak ko, ang device na naging saksi sa lahat ng lihim namin. At sa loob-loob ko, alam kong anumang sandali, pwede itong maging sandatang sisira sa akin. At habang nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang telepono, naramdaman kong dumating na ang oras ng pinakamabigat na pasya sa buhay ko. Ipaglalaban ba namin ang damdaming ito o tuluyan ko nang isusuko ang lahat bago PA sumabog ang lihim na itinago naming sa likod ng bawat presentation. Hindi ko akalaing darating ang araw na mismong cellphone ko ang magiging ebidensya laban sa akin. Sa HR memo na natanggap ko, malinaw ang utos. Underscore is-surrender ang company-issued phone para sa mobile audit. Underscore. Walang palusot, walang lusot, at sa sandaling iyon, para bang lahat ng chat thread, tawag, at lihim na mensahe namin ni Victor ay sabay-sabay na sumigaw sa loob ng bulsa ko. Nang sumunod na umaga,
Dinala ko ang telepono sa opisina. Sa lobby PA lang, malamig na ang pawis ko. May nakasalubong akong dalawang kasama mula creatives. Ngumiti sila, ngunit ramdam ko ang tanong sa mata nila. Parang lahat ng tao'y may alam na hindi sinasabi. Pagdating ko sa HR, sinalubong ako ni Miss Reyes. Nakasuot siya ng itim na blazer, mahigpit ang tingin. Karen, salamat sa cooperation. Ito lang ang kailangan namin para makumpleto ang investigation. Saglit lang ito. Iniabot ko ang telepono at sa kamay PA lang niya para na akong nawalan ng hininga. Alam kong sa loob niyon, nakatala hindi lang ang oras at petsa ng trabaho ko, kundi pati ang oras ng MGA gabi kong pinili si Victor kaysa sarili kong karera. Paglabas ko ng HR room, halos mabangga ko si Pia. Ate, okay ka lang? Tanong niya. Ngumiti ako, pilit. Oo, normal lang. Compliance issue lang. Ngunit kita ko sa mukha niya na hindi siya kumbinsido. Asterisk, asterisk, asterisk kinahapunan. Habang nasa pantry ako, tumunog ang personal phone ko. Ang luma kong ginagamit sa labas ng trabaho. Isang text mula sa unknown number. Magkita tayo, 7 p.m. Coffee shop sa kanto ng building nyo. Ah, kinabahan ako. Sino si A? Pinilit kong huwag pansinin pero bandang alas 5 dumating ang pangalawang mensahe. Huwag kang mag-alala, hindi ako taga-HR, asawa ni Victor ito. Halos mabitawan ko ang tasa ng kape. Ang init ng inumin ay biglang naging nagyayalong apoy. Asterisk, 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 alas 7. Tinupad ko ang imbitasyon. Nasa loob ako ng coffee shop, nakaupo sa sulok, habang nilalaro ang tasa ng cappuccino na hindi ko man lang matikmang uminom. Pagpasok ng isang babae, agad kong nakilala. Matangkad, maayos ang postura, naka-business attire, at may kumpiyansang presensya na halos katulad ni Victor. Umupo siya sa tapat ko, diretsong nakatingin. Karen? Tumango ako, halos hindi makapagsalita. Ako si Angela, asawa ni Victor. Tahimik akong nakinig habang siya'y kalmado, parang sanay sa ganitong eksena. Alam ko na, sabi niya. Alam ko ang tungkol sa inyo, hindi lang sa litrato, hindi lang sa MGA bulong-bulungan. Nakita ko na ang MGA mensahe, parang binugbog ang dibdib ko. Paano? Hindi mahalaga kung paano, putol niya. Ang mahalaga, malinaw na, hindi ako nandito para makipagsigawan, hindi rin ako nandito para magmakaawa. Gusto ko lang marinig mula sa'yo, ano ba talaga ang plano mo? Napayuko ako. Hindi ko rin alam, bulong ko. Hindi ko sinasadya. Nagsimula lang lahat sa trabaho hanggang sa nagpatalo ka. Dagdag niya malamig ngunit hindi pa sigaw. Hindi ako nakapagsalita. Humugot siya ng telepono mula sa bag. Binuksan ang gallery at ipinakita sa akin ang isang litrato. Ako at si Victor, palabas ng isang private dining room, halatang hating gabi. Timestamp. Parehong oras ng pag-file ko ng out of office sa opisina. Hindi ko na kailangan ng paliwanag, sabi niya. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, wala kang laban. Ako ang asawa, ako ang may pangalan, ako ang pipili kung gugustuhin ko ba siyang iwan o ipagpatuloy. Ikaw, ikaw ang laging pwedeng palitan. Tumulo ang luha ko kahit pilit kong pigilan. Bumangon si Angela, inayos ang blazer. Magpasya ka, Karen. Dahil kung hindi ka magpapasya, ako ang gagawa. Iniwan niya akong tulala, hawak ang malamig na tasa ng kape habang ang buong mundo ko'y biglang lumabo. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinabukasan, bumalik na ang company phone ko mula sa HR audit. Tahimik sila, walang binanggit na resulta. Ngunit ramdam kong hindi PA tapos ang lahat. Habang nakaupo ako sa mesa, nakatanggap ako ng internal chat mula kay Miss Liza. Karen, urgent sync, 6 p.m. Huwag kang aalis.
Buong araw hindi ako mapakali. Pumasok ang MGA emails, MGA revisions, ngunit wala akong magawang tama. Sa bawat segundo, naririnig ko PA rin ang boses ni Angela. Ako ang pipili. Ikaw ang palaging pwedeng palitan. Pagsapit ng 6:00, nagpunta ako sa conference room. Naroon si Miss Liza, seryoso, kasama ang isa pang compliance officer. May MGA papel sa mesa at isang folder na pulang-pula. Karen, simula ni Miss Liza, dumating na ang findings ng audit. May MGA palitan ng mensahe na lumampas sa propesyonal na hangganan. Hindi ko na iisa-isahin. Alam mo na iyon. Nanghina ako sa upuan, pero bago PA tayo magdesisyon, dagdag niya, gusto naming marinig mula sa'yo. May kailangan ka bang aminin? At doon ko naisip, hindi na ito tungkol lang sa akin at kay Victor. Hindi na ito tungkol sa trabaho lang. May asawa, may pamilya, may buong kumpanya na maaaring madamay. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Miss Liza. Oo, nagkamali ako, may relasyon ako kay Victor. At handa akong panagutan ang naging bahagi ko rito. Tahimik ang silid. Ramdam ko ang kabigatan ng bawat salita, ngunit sa loob-loob ko may kakaibang gaan. Parang sa unang pagkakataon, tumigil akong magtago. Sa pagbukas ng pinto, naroon si Victor. Namutla siya nang marinig ang huli kong linya. Karen, bulong niya. Bakit? Pinutol ko siya ng tingin. At sa MGA mata ko malinaw ang mensahe. Underscore. Dahil tapos na, hindi ko na kayang ituloy. At sa katahimikan ng conference room, alam kong ang lahat ng lihim na itinago ko sa likod ng MGA presentation ay tuluyan ng naibunyag. Pagkalabas ko ng conference room, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nasa hallway si Victor, nakatayo, parang naghihintay ng paglilitis. Halos magbangga ang MGA mata namin, ngunit mabilis ko ring iniwas. Hindi ko alam kung mas matimbang ang hiya, ang galit o ang sakit. Sa isang iglap, lahat ng iniingatan naming sikreto ay tuluyan ng nabasag. Karen, bulong niya, pilit na hinahabol ang tinig ko. Hindi mo kailangang akuin lahat. Ako ang nagsimula, ako ang dapat sisihin. Huminto ako, humarap saglit at bumulong pabalik. Hindi lang ikaw, pareho tayo, pero kailangan may tumapos. At ako na yon. Tahimik siya, parang unti-unting natutuyo. Nakita kong gusto PA niyang magsalita, pero dumating si Miss Liza at tinawag ako, pabalik. Hindi na siya nakaporma. Naiwan siyang tulala sa hallway at ako naman ay parang dinala ng bigat ng mundo pabalik sa mesa ko. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinabukasan, tila iba na ang ihip ng ngin sa opisina. Magkakasamahan kong dati casual lang ang MGA ngiti, ngayon ay may halong tanong at pagdududa. Walang nagsasalita ng direkta, pero alam ko may usap-usapan na. Ganito kabilis kumalat ang tsismis, lalo na kung may larawan at MJ bulong na kumpirmado ng HR. Pinilit kong tumutok sa trabaho. May bagong pitch ang team para sa isang malaking retail brand. Hindi ako lead, pero tinapik ako ni Miss Liza para tumulong sa deck. Gamitin mo na lang ang lakas mo sa numbers at storytelling. Sabi niya, malamig ngunit walang halong panunumbat. Kailangan natin ito. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang linggo, ramdam kong may maliit na pag-asa, PA akong makabangon. Kung hindi man bilang account manager ng isang high-profile client, bilang simpleng tao na kayang gumawa ng tama. Ngunit kahit ganoon, hindi ako lubos na nakaligtas. Bandang hapon, dumating ang isang email mula sa HR. Emergency All Hands Compliance Review, 7 p.m. Underscore. Alam kong hindi iyon ordinaryo. At tama ako. Asterisk, 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 7:00 ng gabi. Nasa boardroom kaming lahat ng senior staff. Tahimik ang paligid at bawat tiktak ng relo ay parang martilyong dumadagundong sa tenga ko. Pumasok si Miss Reyes mula HR, bitbit ang laptop at nag-project ng ilang slides.
Sa puntong ito, panimula niya, kailangan naming linawin na may natanggap kaming multiple evidence tungkol sa relasyon ng isang empleyado at isang kliyente. Hindi ko na kailangang pangalanan dahil alam na nating lahat ang pinag-uusapan. Ramdam kong lahat ng mata ay sa akin nakatingin, kahit hindi nila tahasang sabihin. May MGA litrato, may chat logs, at may MGA oras na hindi tumutugma sa official records. Dagdag niya, ito ay isang seryosong breach ng policy. Humigpit ang dibdib ko. Akala ko tapos na kahapon nang umamin ako, ngunit ngayon, naririnig ko ulit, mas malinaw, mas masakit, bumukas ang pinto. Pumasok si Victor. Kasama niya ang isang tao mula sa kanilang legal team. Ito ay hindi lamang internal sa inyo, sabi ng legal counsel. Nadadamay na rin ang pangalan ng kumpanya namin at malinaw na may conflict. Para akong gumuho sa upuan. Ang propesyong pinaghirapan ko ng higit isang dekada, ngayoy nakabitin sa isang manipis na sinulit. Asterisk, 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 shh. Matapos ang mahabang diskusyon, pinatayo ako ni Miss Liza. Karen, this is your chance. Anong plano mo? Ipagpapatuloy mo ba ito kahit malinaw na may panganib? O tatapusin mo na rito? Nanginig ang boses ko. Tinatapos ko na. Hindi ko kayang ituloy. Hindi ko kayang sirain ang lahat dahil sa isang bagay na alam kong mali. Tahimik ang silid. Lumingon ako kay Victor. Kita ko ang sakit sa mukha niya, pero ramdam ko ring may pagkilala sa desisyon ko. Karen. Bulong niya, ngunit hindi na siya nagpatuloy. Asterisk, asterisk, asterisk. Pag-uwi ko ng gabing iyon, halos hindi ko naramdaman ang biyahe. Nakatingin lang ako sa bintana ng taxi, sinusundan ng mata ko ang MGA ilaw ng EDSA na nagmistulang mahabang guhit ng apoy. Sa isip ko, paulit-ulit kong naririnig ang tanong ni Miss Liza. Anong plano mo? Pagdating ko sa apartment, bumagsak ako sa sofa. Walang kape, walang laptop, walang kahit ano. Ako lang at ang bigat ng lahat ng desisyon ko, tumunog ang phone ko, mensahe mula kay Victor. I'll protect you, pero uunahin ko ang pamilya. Parang pinako ang dibdib ko. Hindi ako nagulat, pero masakit PA rin marinig. Sa huli, tama si Angela. Ako ang pwedeng palitan. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinabukasan, kahit mabigat, dumalo ako sa malaking pitch ng team. Hindi ako pinayagang humarap sa client, pero ako ang nasa likod ng presentation. Ako ang nag-ayos ng narrative. Ako ang naglatag ng story flow. Habang nagsasalita si Pia sa harap, nasa backstage ako, tahimik na nakatingin sa screen. Sa bawat slide na lumalabas, ramdam kong kahit paano, may silbi, PA ako. Hindi man nakikita ng lahat, ako PA rin ang bumubuo ng bahagi ng tagumpay nila. Pagkatapos ng presentasyon, nagpasalamat sa akin si Pia. Ate, kung wala ka, hindi ko ito kakayanin. Ngumiti ako kahit bakas PA rin ang pagod. Kaya mo, mas kaya mo kaysa sa iniisip mo. Asterisk, asterisk, asterisk. Ngunit bago PA matapos ang araw, pinatawag ulit ako ng HR. Sa maliit na silid, ibinigay nila ang final notice. Karen, sabi ni Miss Reyes, management has decided. Maaari kang manatili pero ililipat ka sa ibang division. Wala ng direct client handling for now. O maaari kang mag-resign voluntarily at magsimula ng bago sa labas. Parang binunot ang huling hininga ko. Dalawa lang ang pagpipilian, manatiling buhay ngunit walang saysay sa loob ng parehong pader, o lumabas at muling magsimula mula sa simula. Natahimik ako, sa loob-loob ko, ramdam kong darating talaga ang gabing ito, ngunit hindi ko akalain na ganoon kasakit ang aktwal na pagpili. Pag-uwi ko, nakatanggap ako ng huling mensahe mula kay Victor. Karen, I'm sorry. Hindi ko kayang ipaglaban ka ng harap-harapan, pero alam mong totoo lahat ng naramdaman ko. Tinitigan ko ang mensahe. Walang luha, walang sigaw. Tanging malamig na katahimikan. At doon ko naisip,
Sa lahat ng MGA presentasyon na ginawa ko, ito ang una at huling beses na wala akong script. Wala akong deck, wala akong plan B. Ako lang at ang tanong kung saan ako lulugar pagkatapos ng lahat ng ito. Hindi madaling tanggapin ang dalawang pagpipiliang iniwan sa akin ng management. Manatili sa kumpanya ngunit ilipat sa divisyon na malayo sa MGA kliyente o magbitiw at magsimula ng panibagong landas. 200 na parehong may bigat, parehong may kapalit. Pag-uwi ko ng gabing iyon, halos hindi ko maramdaman ang katawan ko. Hinubad ko ang blazer, inihagis sa sofa at naupo ng matagal. Tahimik ang buong apartment pero sa loob ko, napakalakas ng ingay, mga tanong, MGA alaala at ang paulit-ulit na boses ni Miss Liza. Karen, ito na ang oras para pumili. Umupo ako sa sahig, nakasandal sa dingding at binuksan ang laptop. Binasa ko ang email ng HR, nakasaad ng formal ang kanilang alok. Underscore, transfer to internal strategy unit, effective immediately, no client-facing role for a minimum of 6 months. Sa dulo, malinaw rin ang alternatibo. Underscore, resignation may be processed within 5 working days should you choose to part ways. Sa tabi ng email nandoon ang MGA mensahe ni Victor. Ang huli niyang chat, totoo lahat ng naramdaman ko ay parang sugat na paulit-ulit kong kinakamot. Naisip ko kung paano siya ngayon, kung kasama niya si Angela, kung sinusubukan nilang ayusin ang pamilya nila, o kung iniisip PA rin niya ako. Pero anuman ang sagot, malinaw na, hindi na ako pwedeng umasa. Asterisk, 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 kinabukasan. Pumasok, PA rin ako. Pinilit kong isuot ang pinaka-neutral kong mukha. Walang emosyon, walang bakas ng pinagdadaanan. Dumiretso ako sa mesa, binuksan ang laptop at sinimulang ayusin ang MGA na iwan kong files. Sa paligid, ramdam kong iba na ang tingin ng MGA tao. May ilan na nakikisimpatiya sa pamamagitan ng mabilis na ngiti. May ilan na tahimik lang na umiwas ng tingin. Ganoon yata talaga kapag may iskandalo, ikaw ang magiging sentro ng lahat kahit wala silang sinasabi. Bandang 10:00, tinawag ako ni Pia. Ate, may small huddle kami mamaya for the retail brand. Gusto ka PA ring mag-join ni Miss Liza para sa insights mo. Nabigla ako. Akala ko'y tuluyan na nila akong tinanggal sa lahat ng kliyente. Pero sumama ako at sa loob ng silid nakita kong pareho PA rin ang enerhiya ng team. May whiteboard na puno ng ideya, may laptops na nakabukas at may halakhakan kahit may pressure. Doon ko naalala kung bakit ko minahal ang trabahong ito, hindi dahil sa MGA account o sa MGA kliyente, kundi dahil sa adrenaline ng pagtutulungan, ng pagbuo ng kwento mula sa wala. Nang magsalita ako tungkol sa bagong angle para sa campaign, lahat ay nakinig. At nang matapos ang huddle, nilapitan ako ni Miss Liza. Alam kong mahirap para sa iyo ngayon, pero tandaan mo, Karen, isa ka sa pinakamagaling dito. Huwag mong hayaang kainin ka ng isang pagkakamali. May susunod pang yugto. Tumango ako at doon ko unang naramdaman ang bahagyang gaan. Asterisk, 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 lumipas ang MGA araw. Mas naging tahimik ang buhay ko sa opisina. Wala nang gabi na puno ng tawag. Wala nang business dinners na may halong tensyon. Sa halip, natutunan kong umupo sa likod ng MGA presentation, magbigay ng insights at magpasa ng rekomendasyon nang hindi ako ang nasa spotlight. Sa una, parang pagkatalo iyon. Pero habang tumatagal, natutunan kong magpahinga, huminga at pakinggan ang sarili kong tinig. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng MGA dokumento, nakatanggap ako ng email mula sa labas. Hindi galing kay Victor, kundi mula sa isang dating kaklase sa kolehiyo. Karen, may bukas na posisyon sa firm namin para sa strategy lead. Naalala kitang mahusay sa client stories. Interested ka ba?
Para akong nagising sa matagal na pagkakatulog. Pinag-isipan ko ng husto. Alam kong kung tatanggapin ko iyon, tuluyan na akong lalayo sa lahat ng bakas ni Victor. Sa lahat ng alaala ng opisina kung saan nagugat ang pagkakamali ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong handa na akong magsimula muli. Asterisk, asterisk, asterisk. Bago ako mag-file ng resignation, isang huling pagkakataon na nagpakita si Victor. Isang hapon, habang naglalakad ako palabas ng building, nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng lobby. Suot niya ang paborito niyang dark blue suit at gaya ng dati, may kumpiyansang aura, pero ngayon ay may bigat na rin sa MGA mata niya. Karen, sabi niya mahina, pwede ba tayong mag-usap? Umiling ako. Wala nang dapat pag-usapan, Victor. Alam mo na rin yun. Gusto ko lang magpasalamat, sabi niya. Sa lahat at sorry. Sorry sa sakit, sorry sa gulo. Tinitigan ko siya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Pareho tayong pumili. Pareho rin tayong natuto. Ang mahalaga, tumigil na tayo bago PA tuluyang masira ang lahat. Ngumiti siya, mapait. Sana ibang panahon, sana ibang pagkakataon. Pero hindi, sagot ko. At iyon ang totoo. Tumalikod ako at lumabas ng building. Sa bawat hakbang, ramdam kong mas gumagaan ako. Asterisk, asterisk, asterisk. Sa huling linggo ko sa kumpanya, inayos ko ang lahat ng files, nagbigay ng turnover notes at nagpaalam sa MGA kasamahan. May halong lungkot at ginhawa. Nang huli kong silipin ang pantry, nakita ko ang coffee machine na ilang beses naming pinagtitigan ni Victor noon. Ngayon, isa na lang itong makina, walang damdamin, walang alaala, kundi ang MGA ibinuhos kong sarili rito. Humigop ako ng huling tasa ng kape at habang nakatingin sa labas ng bintana ng pantry, sinabi ko sa sarili ko, underscore. Ito na ang simula ng bago. Etsasa, asterisk, asterisk, asterisk. Pagkalipas ng ilang buwan, nasa bagong firm na ako. Mas tahimik, mas maayos, at mas malinaw ang MGA linya sa pagitan ng trabaho at personal. Natutunan kong hindi lahat ng kliyenteng humahanga sa iyo ay dapat gawing sentro ng mundo. Natutunan kong hindi lahat ng damdaming umaalab ay kailangang sundan. At sa tuwing may bagong pitch o presentation, lagi kong naaalala ang naging aral. Ang pinakamahalagang kwento na kailangan mong buuin ay hindi para sa client, hindi para sa boss, kundi para sa sarili mo. Asterisk, asterisk, asterisk. Ngayon, tuwing umaga, habang nagtitimpla ako ng kape sa bagong opisina, napapangiti ako. Wala nang lihim, wala nang pangamba. May MGA alaala PA rin ng nakaraan. Ng MGA gabing nagdudugtong kami ng MGA slide ni Victor. Ng MGA tawag sa hating gabi. Ng MGA sandaling halos sumuko ako sa lahat. Pero nananatili na lamang silang bahagi ng isang kabanata na tapos na. At sa huli, natutunan kong pumili, hindi ng kliyente, hindi ng relasyon na bawal, kundi ng sarili kong kapayapaan. Sa likod ng lahat ng presentation na ginawa ko, sa likod ng lahat ng kwento ng brand at numero, natagpuan ko ang pinakamahalagang presentasyon, ang pagpapakilala ko sa sarili kong hindi na kailanman tatakbo mula sa liwanag.